Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang kwento ng isang babae na may kapatid na mabait, ngunit malihim at mapagpakasakit. Siya ay si Ami. Dadalawa kaming magkapatid ni Ate Sally. Maganda ang kapatid ko. Kaya nagtataka naman ako kung bakit kahit nasa tamang edad na siya, wala pa siyang boyfriend. Ay! Ate Sally! Ate Sally, ano yung nabasag? Nabitiwan kong baso, Ami. Ha? Bigla kasing sumakit ang lalamunan ko eh. Bakit? Paano ka? Ang matagal nang sumusumpong ang pagsakit nito. Hindi ko lang pinapansin kasi nga nawawala din naman. Pero habang nagtatagal, dumadalas ang pagkirot. Ako, Tumitindi ang sakit. patingin ka na sa doktor, ate. Hindi na. Nawawala rin ito. Ano ka? Sayang lang yung paggagamot ko eh. Nanginginayan kasi pagpapagamot mo pero sa buhay mo, hindi. May babayaran ka sa school sa darating na linggo. Anong problema niya? Exam ko. Pwede ba yun? Ipinangako ko sa iyo maon nating mga magulang na pagtatapusin kita sa pag-aaral. Kaya nga kapag may pagkakataon, nag-o-overtime ako sa trabaho ko. Mas mahalaga sa akin ang buhay mo, ate, kaysa sa pag-aaral ko. Kaya sasamahan kita sa ospital. Cancer? Oo, Iha. Oh, May cancer sa lalamunan ng kapatid mo. Diyos ko. Kumalma ka. Baka malata ng kapatid mo ang mabigat na karamdaman niya at makasama sa kanya. Magagamot pa po ba yun? Kailangan maoperahan siya. Sige po, Dok. Gawin niyo lahat ng paraan para gumaling ang ate ko. Malaking halaga ang kailangan para maoperahan ng kapatid mo, Iha. Mahirap lang ho kami. Gumawa tayo ng paraan. Kailangan maoperahan ang ate mo sa lalong madaling panahon bago maging huli na ang lahat. Wala akong pera. Ay, Aling During. Nasa abroad po si Kuya Jerry. Ano ngayon? Kung nagtatrabaho sa abroad ang anak ko. Baka po matulungan niya ang ate ko. Ay nako, Ami. Nasa Saudi nga si Jerry at medyo malaki ang sweldo niya. Pero madali ko rin nagagastos ang buwan na pinapadala niya sa akin. Paano? May binibili kami lupa sa probinsya. Balita ko ho kasi sa ibang kapitbahay natin, may mga pautang kayo. Matagal pa yun. Bago ko masingil. Sige no, Aling During, maawa naman kayo sa ate ko. Kapag hindi siya na-opera agad, baka kung ano na mangyari sa kanya. May problema yun na yun. At huwag mo ipasa sa akin. Kapitbahay ko lang kayo. Naku po. At marami din akong problema. Wala kang awa, Doreen. Ay, Greg. Huwag mo akong pagsabihan ng ganyan, ha? May pera ka sa bangko kung gugustuhin mo. Pwede mo mapautang si Ami para maoperahan ang ate niya. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Bakit hindi mo pinautang ang kapitbahay natin? Dahil nag-aalala kang hindi sila makakabayan. Mabuti alam mo. Ay, kung may magagawa nga lamang ako para tulungan sila. Alam mo palang wala ka magagawa eh. Kaya tumahimik ka dyan. Mula nang magkasakit ako't malumpo, binaliwala mo na ang mga desisyon ko. Ay, Wala nang mahalaga sa'yo kundi pera. Masyado ka sigurista. nako. Nagpapautang ka lamang sa alam mong makakabayad sa'yo. At sobrang taas kung magpatubo ka. Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Ay, Kailangan kong mapalago ang perang pinadadala sa akin ni Jerry para maipagawa ko yung ating lumang bahay. mas mahalaga pa sa'yo mga material na bagay kaysa makatulong sa iyong kapwa. Nako, Anong klase kang tao, Doreen? Wala kang awa. ay talaga. Wala kang konsensya. Ate Sally. Gagaling din ako. Oo, gagaling ka kung ma-operahan ka. Pero kahit saan ako lumapit, wala akong mautangan ng malaking halaga. May alam akong maaaring makatulong sa akin. Pero nasa malayo siya.
Nahihiya naman akong humingi ng tulong sa kanya. Isa-isang tabi mo na lang yung hiya para maoperahan ka, ate. Isa pa, ayoko mabahala siya sa kalagayan ko. Kasi, Ate, alam mo na ako. ate mo. Sobrang sakit. Alam mo na ako. Paano ba to? Ate! Magkakita to. Ate! Oh, Jerry, bakit hindi mo itinawag sa akin na uuwi ka? Kasi madalas akong abala sa trabaho ko, Nay. Oh, sana, nasa lubong kita sa airport. Isa pa, gusto ko talagang sorpresahin kayo. At si Sally. Si Sally? Na kaibigan mo? May pagtatapat ho ako sa inyo tungkol sa amin. Pero pupuntahan ko muna siya. Ay, teka, sandali. Mamaya na ho tayo mag-usap ulit, Jerry! Nay. Miss na miss ko na ho si Sally. Hami? Bakit ka umiiyak? Kuya Jerry, si Ate Sally. May nangyari ba sa kapatid mo? Asan siya? Gusto ko siya makita. Gusto ko siya makausap. Matagal-tagal din kaming walang komunikasyon dahil sa pagiging abala ko sa trabaho eh. Kuya, Siguradong matutuwa siya kapag nalaman niya dumating na ako. hindi ka na niya maririnig. Wala na siya. Ano? Patay na si Sally? Hindi. Hindi! Hindi! Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Sally. Hindi na natagalan ni Ate ang paghihirap, Kuya Jerry. Kasi malala na yung cancer sa lalamunan niya. Bakit hindi niya ipinalam sa akin na may sakit siya? Ayaw niya kasi mag-alala pa kay mga kaibigan niya at kaawaan niya siya. Kung nalaman ko lang agad ng kalagayan ni Sally, gagawin ko ang lahat para maipagabot siya. Kung naoperahan na sana siya, malamang gumaling siya. Bakit hindi siya naoperahan? Wala kaming malaking alaga. Bakit hindi ka gumawa ng paraan para magamot ang kapatid mo? Kung kani-kanino na nga ako lumapit. Pero walang tumulong sa amin. Pati nga ang inay mo. Pinagkaitan ng tulong si ate. Si Inay? Oo, kuya. Nakiusap ako kay Aling Duni. Halos lumod ako sa pagmamakaawa sa kanya. Pero bingi siya sa lahat ng pakiusap ko. Ang nakasasama pa ng loob, nalaman ko, meron siya ibang taong pinautang ng malaking halaga para lang maipuhunan sa negosyo. Nagawa ng inay ko na tikisin si Sally. Kung hindi sana naging maramo si Aling Duni, malamang buhay pang ate ko. Kuya Jerry, huwag kang magagalit, oh. Pero sinisisi ko ang inay mo sa pagkamatay ng ate ko. Sinisisi ko siya. Huwag mo ko sisihin, Jerry. Bakit hindi niyo tinulungan si Sally, Inay? Walang karapatan ng kahit na sino na sisihin ako. Aba, hindi ko obligasyon dumamay sa mga kapitbahay natin. Jerry, hindi ka namin maintindihan. Itay, naglihim ako sa inyo ni Inay. Bago ako lumipad patungong Saudi noong nakarang taon, nag-asawa na ako. Ano? May asawa ka na, Jerry? Nagpakasal kami ng lihim ng babaeng matagal ko nang minamahal, Inay. Nangyari yun isang araw bago ako mag-abroad. Naglihim ako sa inyo. Pero bala ko na magtapat sa inyo ngayong umuwi na ako eh. Anak, huwag mong sabihin si Sally. Oo, Itay! Si Sally ang asawa ko! Nagpakasal kami sa West ng lihim. Plano talaga namin na ilantad ang lahat sa amin. At pakasal na kami sa simbahan pagdating ko. Pero paano pa matutupad ang lahat ng mga plano at pangarap namin ni Sally? Ngayong wala na siya. Paano pa? Kararating mo lang nung nakaraang buwan, Jerry, ah. Babalik ka ulit sa ibang bansa. Hinintay ko lang talagang may libing si Sally bago ako umalis, Inay. Anak,
Kahit hindi ka nagsasalita, nararamdaman ko, sinisisi mo ako sa pagkamatay ng asawa mo. Kung di nyo sana siya pinagdamutan ni Nay, hindi nawala sa akin ang babaeng aking pinakamamahal. Oo, alam ko nagkamali ako, anak. Kasi nga pangarap ko magkaroon ng bagong bahay. Matutupad ang pangarap niyong yan. Lahat ng naipon ko, ibibigay ko sa inyo. Bukod pa sa allotment na makukuha ninyo kada buwan. Sisikapin kong mapadalhan kayo ng ipapagawa nyo ng bagong bahay. Gagawin ko yun. Kahit wala nang halaga sa akin ang lahat. Dahil wala nang babaeng pinag-uukulang ko ng lahat kung mga pagsisikap. Wala nang babaeng pinakamamahal ko nang higit sa aking buhay. Anak, patawad. Patawad, Jerry. Patawad. Nagsisi si Aling During sa ginawa niyang pagmamalamot kay Ate Sally. Subalit, abot langit man ang kanyang pagsisisi, hindi na may babalik ang buhay ng aking kapatid. Ako si Ami, at ito ang aking buhay. Iisa lang ang buhay na kapag nawala ay hindi na magbabalik. Kaya dapat paharagahan sapagkat aanihin pang damo kung patay na ang kabayo. Mga nagsigala, James Quanton, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, Edmond Tilla, at si Rosana Villegas sa papel na Ami. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant ang Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.